O eto, unahin po muna natin yung pahayag po ni VP Sara, mga kababayan. No, mensahe daw po ng ating Vice Presidente sa ating mamamayang Pilipino o sa sambayanang Pilipino. Kayo na po ang bahala, no, humusga. Basta ako babalita o ilalagay ko ito dito sa ating vlog. O eto daw, mensahe ni VP Sara Duterte sa sambayanang Pilipino. O sinabi, alam nyo na nagbalita, ayan, SMNI, samahan ng mga Metopak. Mensahe ni VP Sara Duterte sa sambayanang Pilipino. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi uusad ang bansa kung puro korupsyon. Naku po! Ma'am, paliwanag mo na kaya yung mga confidential funds, no? Ipaliwanag mo na kaya yung sa DepEd. Ipaliwanag mo na kaya, ma'am, pati ho yung safe house na nagkakahalaga po ng 250,000 per night, per day, per 24 oras. Para naman po, no, mawala yung isipan ng tao na kayo po ay pinaparinggan ninyo ang sarili ninyo. Kami po hindi kami naniniwala dun. Kami po hindi po talaga kami naniniwala doon, mga bossing. No? Hindi totoo 'yun. Kailangan lang natin ng paliwanag ng Vice Presidente. Yung korupsyon, ang Vice Presidente, parang imposible namang mangorap 'yan. Hindi tayo uusad kung puro korupsyon. Politika. Aba, kung puro daw po pamumulitika, mga bossing. Oo nga. No? Kaya itinigil na yung maisug. No? Kaya pala tinigil na yung maisug, mga bossing. Bakit daw ho? Puro pamumulitika at puro ano lang naman yun, mga bossing Puro, alam nyo yun, mga trip-trip lang po nila. At pang-aatake na gagawin ng gobyerno. Umaatake ang gobyerno. Kayo mga boss, dyan sa comment section, Ma'am Opel, Christian Bomb. Nakita nyo po ba na umatake ang gobyerno? Hindi po, puro trabaho lang po, mga bossing. Di ba? Sila po itong atake ng atake. Yung mismo pong press conference ng Vice Presidente, mga bossing, anak ng tinapa. Atake na kay Pangulong Bongbong Marcos at atake pa sa kanila. Bakit? Puro kabio-biohan po ang sinabi dun Biruin nyo ho, mga kababayan. Nananahimik na yung kadete. Hindi na nga ho binigyan ng malaking pansin ng Pangulo yung paghingi sa kanya ng relos Si Vice Presidente pa. Ang may kasalanan. Kaya naman itong kadete, naparusahan pa po, mga bossing. Sabi ng mga higher ups nung kadete na yon, hindi po namin gawain yan sa aming sangay, no? Nakakahiya pong Totoo naman po, no, mga kababayan. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence. People talk about the truth and harsh truth. They silence ba itong mga ganitong tao? Nababasa. Usapan tao, bakit ganyan? Usapan tao Ano nangyari? Hanggang ngayon, di ba mga nagsasalita at hanggang ngayon panay banat niyang mga hayop na yan? Di ba? Sa ating Pangulo. Di ba, mga bossing? Sabi ni Alex Bellarmino, Sir Mark po, hindi Mike, pinapatulan mo kasi ang propaganda at paninira ng mga DDS. Kaya lalo silang lumalakas sa masa. Kapag hindi po natin dinebunk yung kanilang mga balita, ay nako, yung mga sumusuporta kay PBBM na napapanood sila, maaari, no, na bumaliktad at iwasan ang pagsuporta sa presidente. Kaya kailangan pagtuunan natin ng pansin at itama yung kanilang mga balita. Okay? Tuloy, ang ginagawa ng gobyerno, they silence people, talk about the truth and harsh truth. Di ba sila nga yung paulit-ulit, di ba, na paninira sa ating Pangulo? Sabi, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just forgiving
unyield, and unbow. Coming from the Vice President of the Philippines na nung isang araw lang po, mga kababayan, ay may press conference, no? Na ano, may press conference na puro kalokohan lang ang pinagsasasabi po. Di ho ba? Lahat ho ito na sinabi ng ating Vice Presidente, para ho yata sa kanila to eh. Patama po yata sa kanila ito, mga kababayan. Si Frozen Soul! Nandiyan na, late but present. Salamat po, madam, sa inyong patuloy na pagsuporta. Di ba? Alam nyo po, mga bossing, no? Ewan ko kung bakit nilang mga nasasabi ito sa SMNI. Alam nyo naman po dyan sa SMNI, lahat po ng ibinabalita, yun, parang mga galing Mars po, mga bossing. No? 'Di ba? Sabi ni Jay Margo, is it true? Question mark. Ayan, yan kasi ang content ng mga DDS now. Kaya nga po, no, kailangan pagtuunan natin ng pansin at maipaliwanag nating maigi upang sa ganon hindi nila ma-fake news yung mga nakikinig sa kanila. Di ba? Ganun lang naman po yun eh. Sabi ni Cristina Valdez, God bless. Back to work, team replay na. Cristina Valdez. Alam nyo po mga kababayan, ako po talagang naniniwala ho ako mga bossing na yung press conference ng BP, no? Yun po ang mitya kung saan po siya ay malamang na ma-impeach po mga kababayan. Sabi nga po ni Secretary Larry Gadon, yung pagpapahayag niya doon sa kanyang press conference ay isa sa dahilan para ma-impeach o isa sa dahilan para paalisin sa pwesto ang Vice Presidente dahil sa kakulangan, no, ng power na manungkulan sa kanyang opisina. Shiro Kansaki, shout out sa iyo. No. Sabi ni Ma'am Lourdes de Guzman, ang galing nilang gumagawa ng nakakasira. Hindi nila nakikita ang side nila. Totoo ho yan. Mamayang konti, pumunta ho tayo doon, no? Dito muna tayo kay BP. BP! Medyo konting hiya naman po sa ating mga pinapahayag. Parang lahat po ng ipinahayag ninyo dyan para sa inyo ho, no? Pamumulitika, maisog nyo na lang eh. Di ba? Puro bintang sa Pangulo, walang maipakitang ebidensya. Yung corruption nyo na lang eh. Kayo bawal tanungin. Di ba? Bawal tanungin sila. Yung pag-atake na at pang-aatake na gagawin ng gobyerno, sino po ba umaatake? Sa kampo ninyo po ang patuloy at paulit-ulit na umaatake sa gobyerno ng Pilipinas. Mapabagsak ang Pilipinas. Sabi ni GGG, Sara, resign. Andiyan si Jaime Carpio, dapat di na pinapatagal yan. Impeach na yan. Anyway, mga bossing chief amo, sir, isa pa po sa ikaiinit ng ulo, no? Nitong mga nasa kabilang panig, nitong mga berde. Bakit kaya berde ang napili nilang kulay? Ano? Dahil berde yung utak ng dating presidente?